Sa Pilipinas, ang pag-ulan ay isang normal event na ating maituturing. I'm gonna make it actually stop. Nariyan din ang pag-ulan ng yelo sa ibang bansa. Ngunit ano naman kaya ang gagawin mo kung biglang umulan ng pera o kaya naman ay umulan ng ahas sa iyong paligid? Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang mga kakaibang pag-ulan na nangyari sa iba't ibang dako ng mundo na siguradong ikagugulat at ikamamangha mo. Ngunit bago natin ito simulan, at kung ang nais mo ay kwentong puno ng kaalaman, kababalaghan, nababalot ng misteryo, at pangyayaring hindi pangkaraniwan, ay mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating i-upload na video. Ang pag-ulan ng isda. Kung ang pagbabasihan ay ang mga nakasulat sa Biblia, siguradong walang imposible dahil sa kapangyarihan na taglay ng ating Diyos, tulad na lamang ng tubig na ginawang alak at ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Kaya naman, ang pag-ulan ng isda mula sa kalangitan ay may ituturing din na himala, tulad na lamang ng nangyari noong 1850 sa lugar ng Espanya. Nagawa di umano ng isang pari na si Father Manuel Subirana, isang Spanish missionary. Ayon sa kwento, nagsimula ang lahat nang bumisita si Father Subirana sa Honduras, kung saan ang mga mamamayan dito ay labis ang kagutuman at kahirapan. Kung kaya naman ipinagdasal ni Father Subirana ng 3 araw at 3 gabi sa pag-asang magkakaroon ng himala para mabigyan ng makakain ng mga tao rito. At nagulat ang lahat nang tumilim ang kalangitan at parang isang magic dahil sa pag-ulan ng mga isda sa paligid, na ikinatuwa naman ng mga tao sa nasabing lugar. Ayon din sa mga residente dito ay hindi lamang ito ang una at huling nangyari ang penomenang ito, dahil kada taon di umano ay nangyayari ang pag-ulan ng mga isda sa pagitan ng buwan ng May at ng June. Hindi ba't nakakamangha naman talaga kung ganitong pangyayari ang iyong masasaksihan? Ang pag-ulan ng gagamba. Kung ang pag-ulan ng isda ay may tuturing na isang himala, ay malamang isang bangungot ang pag-ulan ng gagamba, lalo na sa mga taong takot sa insektong ito. Ang penomenang ito ay nangyayari sa southeastern Brazil. Sa panahon ng summer, habang tumitindi ang tag-init dito, ay mas tumarami ang mga gagamba. Nagaganap ito kada taon ayon sa mga residente. May ilang paliwanag ang mga eksperto sa kakaibang kaganapang ito, tulad ng nililipad lamang di umano ang mga gagamba ng hangin mula sa ibang lugar at ibinabagsak dito. Ngunit hindi naniniwala ang mga residente dito at itinuturing nila isang itong misteryo na mahirap ipaliwanag. Ang pag-ulan ng pera. Ang pag-ulan ng pera ang isa na siguro sa mga pinapangarap ng mga tao na mangyari. Huwag lang yung barya ha. Nangyari ang kakaibang pag-ulan ng pera noong 2015 sa bansang Dubai, kung saan napansin ng mga tao dito ang mga papel na pera na tinatangay ng hangin mula sa kalangitan. Nagkakahalaga ng 500 UAE dirham ang bawat isa. At syempre, pinagkaguluhan ito ng mga tao, kung saan naghintuan ng mga sasakyan at nagsibaba ang mga tao sa daan upang pumulot ng pera. Sa simula ay hindi maipaliwanag ng mga otoridad ang nangyaring pinomena. At nalaman na lamang ang sanhi nito nang maibalita ito sa local news na nanggaling ang mga pera sa 2 empleyado ng bangko, kung saan naglalagay sila ng pera sa ATM machine sa gitna ng sandstorm. Aabot ng $631 ang mga perang tinangay ng hangin. Kailan kaya mangyayari ang ganitong penomena sa Pilipinas? Mapapasana all ka na lang talaga. Ang pag-ulan ng ginto. Ang ginto ang pinakamahalagang bagay sa ating mundo na bawat isa siguro sa atin ay nagnanais na magkaroon ng kahit kapiraso lamang. Ngunit alam mo ba na noong 2018 ay isang pag-ulan ng ginto ang nangyari sa bansang Serbia? Hindi ito isang natural na kaganapan dahil ito ay dulot ng Russian cargo plane na nagtatransport ng 9 na toneladang ginto at iba pang mamahaling bato tulad ng platinum at diamante. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabutas ang eroplano at nahulog ang mga ito sa bansang Serbia. Aabot ang halaga ng mga ito ng halos $304 million.
Hindi na naipabalita pa kung ano ang nangyari sa mga ito, kung naibalik ba ito sa Russia o pinagkaguluhan ng mga tao. Ang pag-ulan ng dugo. Isa na siguro sa mga nakakapangilabot na pangyayari ang pag-ulan ng pulang likido o ng dugo. Unang nangyari ito sa bansang India noong 1857 at naulit noong 2001. Hindi inasahan ng mga residente dito ang ganitong penomena na sa halip na normal na ulan lamang ay dugo ang pumatak mula sa kalangitan na nagdala ng labis na takot sa mga tao dito dahil bunsod na rin ito ng kanilang sinaunang paniniwala na ito ay nagdadala ng isang malaking kamalasan sa kanilang lugar. Ayon naman sa teorya ng mga scientists ay nagmula ito sa mga meteor na sumabog sa kalangitan at humalo ito sa ulan kung kaya naging kulay pula ito. Sa patuloy na pag-aaral ng ibang grupo pa ng mga scientists ay nagmula di umano ang pulang ulan sa isang algae na tinatawag nilang Trentepolia na matatagpuan naman sa mga puno at mga basang kahoy. Ang pag-ulan ng ahas. Malamang ang pag-ulan ng ahas ay ang isa sa pinaka-nakakatakot na pag-ulan na maaaring mangyari. Ngunit alam mo ba na nangyari na ito sa lugar ng Memphis sa USA noong January 1877. Ayon sa kwento ng mga residente ay isang maulan na panahon noon ang nagaganap nang bigla na lamang nagulat sila dahil sa pagbagsak ng mga ahas sa kanilang lugar. Hindi nila inasahan ang ganitong pangyayari na labis na ikinatakot ng lahat. Ayon sa mga eksperto, ang mga nasabing ahas ay mga garter snake na maswerteng hindi naman makamandag. Maaaring dulot din di umano ng malakas na ipo-ipo ang malakas na pag-ulan ng ahas sa kanilang lugar. Ang pag-ulan ng iguana. Noong nakaraang January 2020 lamang ay nagbabala ang Miami Weather Service dahil sa tinatawag nilang iguana rain. Dulot ito ng mainit na temperatura sa kanilang lugar. Nangyari ito kapag umaakyat ang mga higanting butiki sa mga puno bago sumapit ang gabi para makapagpahinga. Ngunit kapag naman inabot sila ng init ng temperatura sa taas ng puno ay naninigas ang mga ito at hindi na makagalaw pa na nagiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Maswerte na lamang ang mga iguanang ito dahil hindi sila basta-basta namamatay sa ganitong kalagayan at nakaka-recover naman sila kapag bumababa na ang init. Marami talagang kakaibang pangyayari o kaganapan sa mundo na minsan ay hindi mo talaga inaasahan. Alin naman kaya sa mga napanood mo sa bidyong ito ang pinakakakaiba sa lahat? At ano naman ang pinakagusto mong mangyaring pag-ulan? Oops, alam ko na kung ano ang nasa isip mo. Paki-comment mo na lang din ito sa comment section at atin itong pag-usapan. Well, maraming salamat kaibigan at sinamahan mo na naman ako sa kakaibang bidyong ito. Huwag mo sana itong kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Basta't lagi mong tatandaan na sa bawat misteryo ay may nakatagong kwento.